Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Ang sarap magpuri kay Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Kakatuwa si Lord, and this is our fourth worship service via online, via live sa Facebook. At wala makakapag-hinder us to worship the Lord. Wala makakapag-hinder us, hallelujah, to worship the Lord and to praise Him and to glorify His name and to pray, hallelujah, for His power, for His mercy, for His grace, hallelujah. Mga kapatid, dalangin namin ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, nasa presensya ng Diyos at may kauawan sa Kanyang salita. Mga kapatid, in moments like this, napaka-importante ng salita ng Diyos. Amen, hallelujah. Testimony, bawat sa aking buhay, grabe yung pagpapala ni Lord. Amen. Ang sarap kapatid, na sa araw-araw, sa bawat umaga, we are seeking for His grace and mercy in moments like this. Yung bawat araw na nakasalalay ang buhay natin sa Kanya. Yung bawat araw na nakadepende yung buhay natin sa Kanya. Yung bawat araw na humingi tayo ng protection sa Kanya, ng Kanyang paggabay, yung Kanyang pagbalot ng banal na dugo ni Jesucristo sa ating mga buhay in moments like this. Napakasarap kapatid. Mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Amen. Isang mapagpalang umaga ulit sa inyong lahat. Amen. And ang ating theme for this month, April, is Firm Foundation. Last week, tinukoy natin, amen, tinuro sa atin ni Lord that salvation is in Christ alone. Walang magagawa ang patay, kundi binuhay muna tayo ni Lord bago tayo maniwala ng gospel of Jesus Christ. Amen. At ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is the resurrection. Amen. Bago tayo magsimula, let us all pray. Father God in heaven, we give you thanks, we give you praise, we give you honor, we give you glory. Hallelujah. We declare your greatness, we declare your majesty, your mighty, O Lord, hallelujah, your power in the midst of us. Lord God, napakabuti mo sa umagang ito. You have made this day for us to celebrate, for us to depend on your grace alone, O Lord. Lord, salamat. We are celebrating the resurrection that Jesus is alive, O Lord. Hallelujah. He died once and for all. Isa lang siya beses mamatay, O Lord. At siya'y buhay ngayon na nasa kanang parte ng iyong trono, O Lord. Hallelujah. Continuing, O Lord, to be our mediator, to be our justifier. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And as we listen to your word, O Lord, let your anointing be upon your servant. Itago mo ako sa likod mo, Diyos, at ikaw lang ang maitas. Lord God, let the power of your word transforms us all. And let your word, O God, hallelujah, be manifested. And your power, O Lord, be experienced in the word of yours. Lord God, salamat sa aking mga kapatid. Pagpalain mo, saan man sila ngayon naroroon, sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Hallelujah, na nakikinig, mga kaibigan na nakikinig. Lord, let the power of your word be upon them all. Lord God, we claim the victory upon victory, healing upon healing, blessing upon blessing upon hearing your word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Buksan natin ang ating mga Bible sa Mark 1:16 verse 1 to 8. Amen. Mark 16 verse 1 to 8. Amen. Mark 16 verse 1 to 8. Babasahin ko. Verse 1. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?" But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side,
and they were alarmed. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He was risen. He is not here. See the place where they laid him. Where they laid him. But go tell all the disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. Trembling and bewildered, women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Mga kapatid, sino na nakabasa or nakapakinig ng passage na to? The Resurrection Day. Mga kapatid, ang tema natin ngayon is firm foundation for the whole month of April. Napakaganda ng tema, very timely, mga kapatid. Dapat meron tayong pundasyon, hindi lang pundasyon, kundi matatag na pundasyon. Amen? Hallelujah. Kapatid, yung buong, ang ibang mga kapatid natin, karamihan sa Pilipinas ngayon, or saang mang dako ng mundo, is celebrating, which is this, the Holy Friday. Amen? Holy Friday. Nakakalungkot isipin. Hallelujah. Mark 16 verse 1 to 8. Amen? Nakakalungkot isipin, mga kapatid. Hanggang ngayon, para sa kanila, si Jesus ay patay. Ngayong araw na to. Kapatid, this is the good news. Jesus is alive. One time lang, mamatay si Jesucristo. Once and for all, He died for our sins. At nabuhay siyang ulit after 3 days. Kaya't ngayon, kapatid, kahit Biyernes Santo ngayon, si Kristo ay buhay. Amen? And on Sunday, again, kung wala sana ngayong COVID-19, puno na naman yung mga beaches, puno na naman yung mga parks celebrating Easter Sunday. Yung pagsiselebrate na linggo ng pagkabuhay, araw ng pagkabuhay. Nakakalungkot din isipin. Amen? Celebrating Easter Sunday, kung makikita mo sa mga beaches, punong-puno na nagiinuman, kung ano-anong pinagagawa, isa na ako doon, nung mga panahong hindi pa ako binabago ni Lord. Mga kapatid, this is the deceit of Satan. Celebrating Easter Sunday, ang importante, kapatid. Sino yung celebrant? Si Kristo. Dapat ang kanyang kalooban ang masunod. Kaya lang baliktad ang ginagawa ng mundo. Celebrating Easter Sunday, pero ang kanilang ginagawa, kabaliktaran, salungat sa kalooban ng Diyos. Amen. Ngayong araw na to, tuturuan tayo ni Lord. Amen. Kung bakit napakahalaga ng resurrection. Yung muling pagkabuhay ni Jesucristo. Amen. Sa 1 Corinthians 15 verse 14. Amen. 1 Corinthians 15 verse 14. 1 Corinthians 15 verse 14. Buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians 15 verse 14. Ang sabi dito, sabi ni Apostle Paul, and if Christ has not been raised, kung si Kristo daw ay hindi nabuhay na muli, our preaching is useless, and so is your faith. Kung si Kristo daw ay hindi nabuhay ng muli, ang lahat na pinipreach ni Brother Errol, ang lahat ng pinipreach ng lahat ng pastor, lahat ng pinipreach ng mga lingkod ng Diyos ngayon, at lahat ng preach ng mga apostles and disciples noon, is pointless, useless, walang saysay, kung si Kristo ay hindi nabuhay ng muli. Ito'y walang saysay, at ang iyong pananampalataya bilang Kristiyano ay wala ring saysay kung si Kristo ay hindi nabuhay. Kaya't sa ating binasa kanina sa Mark 16 verse 1 to 8, amen, nung matapos yung Sabbath,
which is Saturday, on the early, the first day of the week, which is Sunday, si Mary, amen, and si Mary, yung isang Mary na mother of James, and si Salome, bumili sila ng spices, sa ibang translation, pabango, para ilagay sa nakalibing na katawan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, early in the morning of Sunday. Habang sila'y naglalakad, sa binasa natin, sila'y nag-uusap-usap. Sino kaya ang makakatulong sa atin para pagulungin yung malaking bato na nakaharang sa libingan? Noon mga kapatid, yung mga tomb is parang maliit na kuweba, grave. Hindi yung mga libingan ngayon na cemetery, hindi. Noon yung libingan, parang isang kuweba, tapos napakalaking bato yung pagugulungin para siya yung maging gate, siya yung maging protection doon sa nakalibing na bato. Amen. At syempre mga kapatid, mas malaki yung batong nilagay sa grave ni Kristo. Bakit? Para maiwasan sa isip-isip, iniisip ng mga Roman soldiers, Roman government, para maiwasan na baka sakaling yung katawan ni Jesucristo ay nakawin ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga alagad, at palabasin na si Kristo'y nabuhay na muli. Iyon yung kinakatakot ng mga Romano noon. Pero mga kapatid, habang naglalakad, yung tatlong babae, nagtatanong sila, nagtatanungan sila, sino kaya yung makakatulong sa atin para pagulungin ang malaking bato at malagay natin ang spices sa katawan ni Kristo? Pero nung malapit na sila, nakita nila na yung malaking bato ay wala na. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Yung malaking bato, kapatid, ay wala na. At ano yung nakita nila? Sa verse 4, ang sabi dito, verse 3, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. Gumulong na, kapatid. May nagpagulong na. Amen? So, as they entered the tomb, syempre bukas na, wala na yung batong nakaharang, pumasok na sila sa libingan ni Jesucristo, sa grave, and they saw a young man. Nakita nila ang batang lalaki. Amen? And this is the angel of God. Kapatid, ang angel hindi tumatanda. They are not affected of the age. Amen? They saw a young man dressed in white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Siyempre, sino ba namang hindi matatakot? Wala na yung pagkalaki-laking bato, at pagpasok nila, may isang anghel silang nakita. Sabi nung anghel, don't be alarmed. Huwag kayong matakot. You are looking for Jesus the Nazarene. Kilala nung lalaki, yung angel, kung sino yung inahanap na tatlong babae. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. Andun yung description eksakto. Si Jesus na taga Nazaret, na ipinako sa krus, He has risen. Bumangon na siya. He is not here. Wala na siya rito sa libingan. See the place where they laid Him? Tingnan nyo, wala na siya rito. But go tell to His disciples and Peter. Puntahan nyo ang kanyang mga disipulos, pati na si Pedro. He is going ahead of you into Galilee. Papunta siya sa Galilee. There you will see Him just as He told you. Trembling and bewildered, the woman went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Amen. Mga kapatid, natakot yung tatlong babae. Wala silang pinagsabihan. Mga kapatid, pwedeng natakot sila. Bakit? Baka sila pa yung pagbintangan na sila yung nagnakaw ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, kanina sa verse 2, bumili ng spices yung tatlong babae para ilagay sa katawan ni Jesucristo. Nagpapakita lang, kapatid, na yung tatlong babae
hindi rin ini-expect yung resurrection ni Jesus Christ. Pero bago pa mamatay si Kristo, mga kapatid, amen, amen, pinakita niya na, sinabi niya na, pinakita na sa mga salita ng Diyos, sinabi niya na siya ay mabubuhay after 3 days. Mga kapatid, ba't natin pinag-uusapan ngayon yung resurrection? How do we know that Christ has been raised? Amen? The knowledge of resurrection is revealed to us by preaching the gospel. Ang kaalaman sa pagkabuhay ng muli ay ipinakita sa atin, nalaman natin, sa pamamagitan ng pag-preach ng gospel. Nung narinig natin ang salita ng Diyos, ng mabuting balita, and the regenerating work of the Holy Spirit. Kahit narinig natin, kapatid, ang salita ng Diyos, yung itinuro ni Lord sa atin last Friday, kahit anong pakinig mo sa gospel of Jesus Christ, kung hindi pa nababago ang puso mo, hindi mo tatanggapin to. Ganon din yung resurrection. Kasama ang regenerating work of the Holy Spirit. Kailangan munang mabago ang puso ng isang tao bago mapaniwalaan na ang buhay ay namatay at si Jesus. Ang buhay ay namatay at nabuhay ulit. At si Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay ulit. Mga kapatid, if there is no regenerating of the Holy Spirit, even when there is evidence, it is not enough. Amen. Hindi mo siya papaniwalaan. Napaka-importante ang regenerating work, yung ginagawa ng banal na spirito sa ating mga puso. People will not be converted by showing evidences. Kapatid, hindi mababago ang isang tao, hindi siya magiging tunay na Kristiyano, hindi siya magiging tunay na mananampalataya na Kristo kung ipapakita mo lang sa kanya ang ebidensya na si Kristo ay nabuhay ulit. It is not enough, kapatid, I'm sure. But by the preaching of the gospel and the regenerating work of the Holy Spirit, pag naipakita mo sa kanya ang ebidensya, hindi siya maniniwala. Pero pag kumilos na ang buhay, ang banal na spirito sa buhay ng isang tao, doon, kapatid, maniniwala ang tao. Amen? Ano yung importansya ng evidence? The evidence. Amen? Yung ebidensya na si Kristo na buhay ng muli. Historical evidence, kapatid. The stone was rolled away. Hindi ninakaw si Kristo, kundi na-resurrect. At nagpakita siya sa mga disciples, pati kay Thomas, ipinasok ni Thomas yung kanyang daliri sa butas ng kamay ni Yesu Kristo. Mga kapatid, people will not be converted by the evidence of Christ's resurrection, but by preaching the gospel and the regenerating work of the Holy Spirit. And these evidences is the confirmation of our faith. Nauna na muna yung pananampalataya bago na confirm ng mga evidence. That's why Christians must live not by sight, but must live by faith. Amen? Amen. Praise God. Resurrection is one of the pillar of our faith. Amen. Itinuturo ngayon sa atin ni Lord ngayong umaga na to, yung pagkabuhay ng muli, pagkat isa ito sa isang pundasyon ng ating pananampalataya. It is our firm foundation. It is our blessed hope that the dead will be raised. Ito yung pag-asa natin na ang patay ay mabubuhay ng muli. Yung mga namatay kay Kristo, kapatid. Yung mga namatay kay Kristo, kapatid. We will be raised in time of glorious appearing of our Savior, Jesus Christ. Darating on that day, amen, Jesus will appear. And all Christians and all the dead, amen, that is in Christ, will rise, and also the living, when Christ return, will also be glorified with a glorified body, and we will meet Jesus Christ in the air. Yun yung, kapatid, yung rapture of the church. Amen?
Mga kapatid, sinabi ko kanina, bago pa man mamatay si Jesucristo, bago pa man mabuhay uli si Jesucristo, na hindi ina-expect ng tatlong babae na to, Jesus already foretold His resurrection. Basahin natin yung Matthew 16 verse 21. Matthew 16 verse 21, sabi dito, Matthew 16 verse 21. Amen. Matthew 16 verse 21. Nahanap niyo na mga kapatid? Amen. Matthew 16 verse 21. Amen. From that time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that He must be killed. Siya'y mamamatay, paparusahan at mamamatay, and on the third day, be raised to life. Amen. Sinabi na ni Kristo, ako'y paparusahan, ako'y mamamatay, at pagdating ng ikatlong araw, ako'y mabubuhay ng muli. But in Mark 16 verse 2, amen, yung tatlong babae, bumili ng spices para sa katawan ni Kristo. Amen. This clearly tells that they are not expecting the resurrection will happen on that day or will not actually happen. Mga kapatid, masakit man isipin, malungkot mang isipin, lahat tayo guilty dito. Marami tayong nababasang salita ng Diyos, kaya lang minsan hindi natin pinapaniwalaan. Mas pinapaniwalaan natin ang offers of this world kaysa sa salita ng Diyos. Kapatid, ang salita ng Diyos, it will never fail. It will happen, kapatid. God is faithful to His words. Amen? Scriptures must be fulfilled. Kailangan yung nakasaad sa scripture, sa salita ng Diyos, kailangan matupad. Sa Psalm 16 verse 9 to 11, amen, balik tayo sa Old Testament. Lagi kong sinasabi sa inyo, amen, that the Old Testament pictures the Messiah, pictures the redemptive work of God for humanity. Amen. Psalms 16 verse 9 to 11. Psalm 16 verse 9 to 11, si King David to in Old Testament. Ang sabi niya, therefore my heart is glad. Gayon paman, ang aking puso ay magagalak, and my tongue rejoices. Ang lahat ng aking sasabihin ay pawang selebrasyon. My body also will rest secure. Ang aking katawan ay ihihimlay. Amen. Na may kasiguraduhan. Bakit? Because you will not abandon me. Hindi mo ako pababayaan to the realm of the dead. Amen. Kasama yung makapaligid na mga patay. Nor will you let your faithful one see decay. Hindi mo hahayaan na ang iyong tapat na lingkod ay mabubulok. Amen. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Hallelujah. Kapatid, sa Psalms pa lang kay King David, pinapakita na ang resurrection mangyayari kay Jesucristo. Amen. Hindi niya hahayaan ang kanyang lingkod, ang katawan nito'y mabulok. At sa kanyang pagkabuhay ng muli, mauupo siya sa kanang trono ng kanyang Ama. Kapatid, this is Psalms. And what our text is marked in New Testament. But in Old Testament, it's already pictured the resurrection of Jesus Christ. His scriptures must be fulfilled, mga kapatid. Amen. God is faithful to His words. Pag ang Diyos ang nangako, gagawin niya to, kapatid. Amen. 1 Corinthians 15 verse 55 to 57.
Sabi sa 1 Corinthians 15, verse 55 to 57, sabi dito, where, O death, is your victory? Saan ang selebrasyon mo? Saan ang panalo mo, kamatayan? Where, O death, is your sting? Saan, kamatayan, yung iyong kagat, yung iyong lason? The sting of death is sin, and the power of sin is law. But thanks be to God, He gave us life, the victory, through our Lord Jesus Christ. Amen? Kapatid, ang katagumpayan ng isang Kristiyano ay matatagpuan lang kay Yesu Kristo. Hallelujah. Mga kapatid, after resurrection, ang sabi ni Thomas, isa sa kanyang mga disciples, hindi ako maniniwala hanggat di ko siya nakikita na si Yesu Kristo ay nabuhay ng muli. At hindi ako maniniwala hanggat ang aking daliri ay hindi ko maipasok sa kanyang butas na kamay. Pag nakita ko yun at pag nangyari yun, saka lang ako mananawala. Mga kapatid, Thomas is a doubter. Sana hindi tayo gano'n. Bilang Kristiyano, we must live by faith. Amen. Tingnan natin yung John 20, verse 29. John 20, verse 29. Amen. John 20, verse 29. Simulan natin sa 24. Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Nung unang pagpapakita ni Yesu Kristo, hindi kasama si Thomas. Kaya sabi ni Thomas, so that other disciples told him, we have seen the Lord. Sabi ng ibang disciples, nakita namin si Yesu Kristo. Ano sabi ni Thomas? But he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger there where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. Hanggat hindi ko na ipapasok ang daliri ko sa kanyang kamay na may pinakuan, hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako maniniwala, sabi ni Thomas. Amen? A week later, after 1 week, his disciples were in the house again and Thomas was with them. Amen? So kasama na si Thomas, andun na siya kasama ng mga disciples. Though the doors were locked, nakasara yung pinto, kahit nakasara yung pinto, Jesus came and stood among them and said, pumasok si Yesu Kristo, nagpakita sa mga disciples and said, peace be with you. Then he said to Thomas, sinabi niya kay Thomas, put your finger here. He said to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Kapatid, gaya ni Thomas, stop doubting and believe. In moments like this, kapatid, gaano man kahirap ang ating pinagdaraanan, gaano man kahirap ang ating kalagayan, lockdown man ito, kapatid. Kapatid, do not doubt. Do not doubt but believe that there is God who is in control of everything. Amen. Trust the power of our God, mga kapatid. Do not worry. Nakatunghay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Thomas said to him, my Lord and my God. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Nang dahil sa nakita mo ako sa kakananampalataya. But blessed are those who have not seen me and yet have believed. Kapatid, kung si Thomas nanampalataya pagkat nakita niya si Yesu Kristo, mas pinagpala ka daw, kapatid, na hindi natin nakita si Yesu Kristo, hindi natin nakita si Yesu Kristong nabuhay ng muli, pero nananampalataya ka. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 15 verse 20. 1 Corinthians 15 verse 20. Ano sabi dito? But Christ has indeed been raised from the dead.
talaga namang nabuhay ng muli si Yesu Kristo. Amen. The first fruits of those who have fallen asleep. Siya ang unang bunga. Siya yung panganay sa mga namatay na nabuhay ng muli. Amen. Christ is the first fruit of those who have fallen asleep. Nauna na si Christ ma-resurrect. If we are His disciples, we will cling to that hope. Pangahawakan natin ang pag-asa na yan, na ang namamatay, na ang dead will be raised again. Amen. That's why we have hope. Amen, mga kapatid. Ito yung pag-asa. Kaya, in moments like this, wag kang worry, kapatid. Lagi kong sinasabi sa life, amen, life is a pending death. Makaligtas man tayo sa virus ngayon, still, we will face death. Mamamatay pa rin tayo. Nakapending lang, kapatid. Why worry? Ang importante, tumingin ka sa blessed hope na after this life, there is a resurrection. There is eternal life na nangyari na kay Kristo mismo. Amen. Ano yung kaimportansya? Ano yung kahalagahan? What is the significance of the resurrection to each and every one of us? Amen. Ano ang kahalagahan ng resurrection sa buhay mo, kapatid? Number 1, this is the central truth of Christian faith. Ito dapat ang pinakasentro, amen, central truth in a Christian faith. Kung isa kang Kristiyano pero di ka naniniwala sa resurrection, kapatid, you are not a Christian at all. Amen? If the work of Christ on the cross is the center of our faith, also the resurrection must be also the center of our faith and hope. Sa Acts, mga kapatid, yung mga gawa ng mga apostles, ang mga disciples ni Lord, amen, lagi nilang pinagdidiinan. Sinisigurado nila na yung pinipreach na is Christ crucified. Si Kristong pinako sa krus at nabuhay ng muli. Puntahan natin yung Acts 4 verse 2. Acts 4 verse 2, mga gawa 4 verse 2. Ang sabi dito, Acts 4 verse 2, they were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Amen. Nabahala pagkat yung mga apostles is nangangaral ng gospel of Jesus Christ, proclaiming that Jesus was raised to death. Mga kapatid, dahil sa preaching na ito ng mga apostles, ng mga disciples natin, mga kapatid, disciples ni Jesus Christ, kapatid, si Peter and si John nakulong. Amen. Magpapakulong ka ba kung hindi naman tunay ang iyong pinapangaral? Magpapakulong ka ba kung hindi naman totoo ang iyong pinapangaral? Kapatid, totoong nabuhay si Yesu Kristo. Amen. At dahil sa pangangaral na ito ni Peter and ni John, kapatid, sila'y nakulong. Acts 17 verse 31 to 34. Acts 17 31 to 34. Bakit ito ko sinishare sa inyo, mga kapatid? Kasi dapat sa mga preachers talagang pinipreach ang resurrection. Sabi nga kanina sa binasa natin, if Jesus is not raised, our preaching is useless. Walang saysay ang lahat ng napapakinggan natin kung si Kristo ay hindi nabuhay ng muli. Amen? Acts 17 verse 31 to 34. Ito naman yung si Paul nagpipreach na si Jesus nabuhay ng muli sa Athens. Athens is Greece. Amen? Acts 17 verse 31 to 34. Ang sabi dito, 31 to 34. For he has set a day when he will be judged the world with justice by man. He has appointed. He has given proof of this everyone by raising him from the dead. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, we want to hear you again on this subject.
At that, Paul left the council. Some of the people became followers of Paul and believed. Among of them was Dionysius, a member of Areopagus, also a woman named Damaris, and number of others. Mga kapatid, dahil sa pangangaral ni Apostle Paul ng pagkabuhay na muli o resurrection ni Jesus Christ, maraming naniwala at maraming naging disciples, followers si Paul sa Greece. Amen. Mga kapatid, resurrection is part of the gospel. Amen. Huwag kang maniwala na si Kristo. Hindi lang yung sapat. Hindi yung sapat, kapatid. Yes, it is important that Jesus died for you and for me, for our sins. But it is also very important that He was risen. He is risen. He was raised from the dead. Hindi nagtatapos ang finished work ni Jesus Christ sa grave. Hindi doon nagtatapos, kapatid. Amen. Hindi doon nagtatapos. Nabuhay ng muli sa Hesus Kristo. Amen. Number 2, kanina, this is the central faith, central truth of Christian faith. Number 2, we have a new life in Christ and a hope after this eternal life. Mga kapatid, yung salita ng Diyos na pag-aralan natin, amen, pag napakinggan natin, dapat nating isapamuhay. Kapatid, resurrection is not just a history, it's not just a story, but it is a power that we must live with it. Kung naniniwala ka sa resurrection, dapat merong epekto, merong impluensya ito sa pang-araw-araw ng buhay ng isang Kristiyano. Amen. Job 14 verse 14. Job. Amen. Tingnan natin yung Job. Job, Old Testament tayo. Job before Psalms. Amen. Job 14 verse 14. Ano sabi dito? Sabi ni Job, if someone dies, will they live again? Kung merong isang taong namatay, mabubuhay bang muli? All the days of my hard service, I will wait for my renewal to come. Amen. Yun yung tanong ni Job. Nasagot ba? Nasagot yung tanong ni Job. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen, kapatid. Kung nagtatanong ka ngayon, na kung ang isang tao namatay, mabubuhay muli. Yes, kapatid. Mabubuhay siya. Kung ngayon, nung habang buhay siya, namuhay siya kay Kristo. Nanampalataya siya kay Kristo Jesus. Because Jesus is the resurrection itself. Sabi ni Christ, I am the resurrection. Yung resurrection, hindi nangyari kay Kristo. Siya mismo ang resurrection. Amen? Praise God. John 2 verse 18 to 22. John 2 verse 18 to 22. John 2 verse 18 to 22. Ito yung kwento na kung saan pumasok si Jesucristo sa templo at pinagtabuyan yung mga nagtitinda ron. Naalala niyo mga kapatid? Amen. John 2 verse 18 to 22. Sabi dito, then the Jews responded to him, what sign can you show us to prove your authority to do all this? Sabi sa 22, sa 18. Amen? 19, Jesus answered, destroy this temple, and I will raise it again, and in 3 days. Amen? They replied, it has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? But the temple he had spoken of was his body. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words of Jesus had spoken. Amen. Nakuha niyo mga kapatid? Hallelujah. Nagtanong sila, sabi nila, ano ang sign to prove na you have the authority to all of this?
Kasi nga, sinira niya, pinagtabuyan niya lahat ng titinda doon sa templo. Amen? Anong sagot ni Kristo? Amen? Destroy this temple, and I will raise it up after 3 days. Sirain mo ang templo na to, and after 3 days, babangon uli ito. Mabubuo ulit ito. Amen? Anong sagot? They replied, it has taken 46 years to build this temple. Amen? Umabot ng 46 years para itayo ang templo na to, at ikaw, sisirain namin, at sabi mo, 3 araw lang, mabubuo ulit. Kapatid, ang iniisip nila, yung templo na building. Pero ang tinutukoy ni Jesucristo, yung templo, yung katawan niya. At nung namatay si Kristo, and after 3 days, nabuhay na muli, doon nila na-realize na yung sinasabi ni Kristo ay totoo. The temple is the body of Christ. And our body is the temple of the Holy Spirit. Mga kapatid. Amen? Whoever believes in Christ's resurrection, kung sino man ang nananampalataya na si Kristo'y namuhay uli, believes also, dapat manampalataya rin na bago na siyang nilalang. Kaya kapatid, ako'y nalulungkot at hiningi ko rin ang kapatawaran sa ating Diyos Ama. Noong mga panahong hindi ko pa siya kilala, during Easter Sunday, ang pinagagawa ng mundo, ginagawa ko rin. Inuman dito, sugal doon, kung ano-ano. Pero alam niyo yung resurrection pala. Pag nananampalataya tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, dapat nananampalataya rin tayo na bago na tayong nilalang. So dapat hindi na natin ginagawa yung mga kasamaan nung dati nating pagkatao, pagka tayo'y bago na ang nilalang. Yun yung dapat na epekto ng resurrection sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? We are not just celebrating the Easter Sunday. It must be celebrated in our life. It must be the power. We need to live with it. Kailangang may impluwensya yung resurrection sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung noon manginginom ako, nung nanampalataya ako sa resurrection, dapat hindi na ako manginginom. Kung noon sugarol ako, kung nananampalataya ako sa resurrection, dapat ngayon hindi na ako sugarol. Bakit? Resurrection is when Christ was raised. Nung pagkabuhay ni Kristo, tayo binigyan rin ng bagong buhay. Pagkat yung ating mga kasalanan ay naisama na doon sa kanyang pagkamatay. Para sa kanyang muling pagkabuhay, meron na tayong bagong pagkatao sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Amen. 2 Corinthians 5 verse 15. Mga kapatid, our old selves, dapat yung mga dati nating pagkatao, yung mga luma nating pagkatao, dapat kasama na doon, inilibing. At nung nabuhay si Kristo, dapat bago na tayo. Yung bagong buhay na. That's the essence, that's the significance of resurrection sa bawat isa sa atin. Amen. 2 Corinthians 5 verse 15. Amen. Pangalawang Korinto, 2 Corinthians 5 verse 15, ang sabi dito, and He died for all. Namatay si Kristo para sa lahat, that those who live, para kung sino mang nabubuhay, should no longer live for themselves. Ay hindi na mamuhay para sa kanilang mga sarili, but for Him. Pero dapat mamuhay para sa Kanya na namatay at nabuhay ng uli. Kapatid, masakit, totoo. Kung naniniwala ka kay Kristo na namatay siya at nabuhay ng muli, dapat ikaw ay mabuhay na para kay Kristo, hindi para sa sarili mo. Amen. Hirap ka bang mabago ang buhay mo? Kapatid, hindi mo talaga kayang baguhin ang sarili.
Again, you need to kneel down, ask God to change your heart so that when He regenerates your heart, He will put a new spirit in your life. Then ngayon, tatanggapin mo ang gospel of Jesus Christ. Pananampalatayanan mo yung totoo at tunay na kahulugan ng resurrection. At makikita mo, kapatid, makikita mo yung buhay mo na bago. Amen. Amen. Resurrection is not just a story. It's not just a part of history of humanity. It must be a power you need to live with it. Amen. Romans 6 verse 8. Romans 6 verse 8. Malapit na tayo, mga kapatid. Amen. Romans 6 verse 8. Hanapin natin, mga kapatid. Romans 6 verse 8. Amen. Basahin ko. Romans 6 verse 8. Now, if we died with Christ, kung naniniwala ka na ngayon na namatay ka kasama ni Kristo, we believe that we will also live with Him. Maniwala ka rin na mabubuhay ka kasama niya. Kapatid. Amen. Do not use Jesus as your fire exit. Do not use Jesus as your accessories. You have to live with Jesus. Kailangang mabuhay ka kasama sa Jesucristo. Huwag mong bastusin ang kahulugan ng resurrection. Ang kahulugan ng resurrection ay hindi inuman. Ang kahulugan ng resurrection hindi sabong. Ang kahulugan ng resurrection ay hindi sayawan. Ang kahulugan ng resurrection hindi kung anong sugal, kapatid, kung anong bisyo. Ang kahulugan ng resurrection ay nabuhay sa Jesucristo. At kung ikaw naniniwala sa Kanya, mamumuhay ka para kay Kristo, kasama si Kristo. Pagkat isa ka ng bagong nilalang. Yun yung kahulugan ng resurrection, kapatid. Amen. Let's celebrate. Amen. Magdiwang tayo, kapatid. Bakit? The tomb was empty. Magdiwang tayo pagkat yung libingan ay bakante. Wala na doon si Jesucristo. Biyernes Santo, kapatid, ngayon. Kung naniniwala ka sa Jesucristo patay, kapatid, nagkakamali ka. Humingi ka ng kapatawaran kay Lord. Buhay si Kristo, kapatid. Isang beses lang siya namatay at hindi na siya mamamatay ulit. Amen? Kapatid, buhay si Kristo. Biyernes Santo, buhay si Kristo, kapatid. Ulit-ulitin ko. Amen? Jesus is alive. The tomb was empty. Amen. Bakante yung libingan na pag-aralan natin kanina. He died once and for all. At hindi siya mabubuhay ulit sa linggo kasi buhay na talaga siya. Amen. 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 Every day is a victorious day. Bawat araw ay matagumpay na araw. Bakit? Lagi kong sinasabi sa inyo. Meron kang problema ngayon? Merong COVID-19? Amen? Ano mang pinagdaraanan mo ngayon, kapatid? Paghugutan mo ng pag-asa. Paghugutan mo ng lakas. The tomb was empty. Yung libingan ni Kristo, bakante, wala siya ron. There is victory. Andun yung katagumpayan na pag-asa ng isang Kristiyano. Ang libingan ni Kristo ay bakante. Bakit? Saan papunta yung tao? Yes, lagi kong sinasabi sa inyo. Makaligtas man ako ngayon sa virus, surely darating ang panahon, mamamatay pa rin ako. Ganun din kayo, mga kapatid. After 50 years from now or 60 years from now, lahat wala na tayo dito sa mundo. Lahat na tayo patay. So why worry? Anong gustong sabihin ni Brother Errol? Anong gustong sabihin ni Lord? Kapatid,
Ang kasiguraduhan, what is certain in this life is death. Papupunta tayo sa kamatayang pisikal. Pero kapatid, don't worry. Galing na doon sa Jesucristo. At napagtagumpayan niya na ito. Ang tingnan mo, yung pag-asa na nabuhay muli sa Jesucristo, yung libingan niya, bakante, kapatid. Why worry? Bakit takot kang mamatay? Galing na doon si Kristo. Napagtagumpayan niya na bago ka pa mapunta ron. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. So every day is a victorious day. Amen. Verse 4, balikan natin yung verse 4 kanina. Mark 16 verse 4. Amen. Di ba pumunta yung tatlong babae, may dadala lang spices, pumunta sa libingan ni Jesucristo. Amen. Sa verse 4 ang sabi nila. Sabi ng salita ng Diyos. Mark 16 verse 4. Amen. Sabi dito, but when they look up, nung tiningnan nila yung libingan, wala na ron yung malaking bato. Gumulong na, kapatid. Amen? The stone had rolled away. Kapatid, ito tatandaan mo. The stone had rolled away. Kapatid, wala na dun si Kristo. Nabuhay siya na muli. At ikaw meron ring bagong buhay kasama si Kristo. Yung mga kasalanan mo nakabaon na rin doon. Yun yung ikinamatay ni Kristo. Yung parusa ng kasalanan mo. Noon, ngayon, at magpakailanman. Already the Son sets you free. Kapatid, pinalaya ka na ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa John 8 verse 36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Pag pinalaya ka ni Jesucristo, pinalaya ka na talaga. Pinalaya saan? Sa lockdown? After this lockdown, malaya ka na? No. Pinalaya ka na sa pagkaakalipin natin sa kasalanan. Pinalaya ka na sa kaparusahan ng kasalanan, which is eternal death, impyerno. Amen. The stone has rolled away. Lagi mong tatandaan, the stone has rolled away. The Son sets you free. Pinalaya ka na, kapatid. Amen. This is why you are a new creation. You must be born again on the second time. Dapat magkaroon ka ng bagong buhay. Flesh and blood will not save and brought into the kingdom of God. Amen. The Christian redemption is not saving of what we are. Amen. But a recreation of what we are. Hindi ka sinave ni Lord sa dati mong ikaw. Amen. Binago ka ni Lord sa dati mong ikaw. Kaya't ikaw ngayon ay bago na dapat. Amen. Kalimutan mo na yung dating ikaw. Amen. Amen. Nabuhay si Lord para sa bagong ikaw. Amen. Jesus died because of what we are. Yes, namatay si Kristo dahil sa ating naturalisa ng tao, makasalanan. Napag-aralan din natin yan. Walang exempted. Walang pumasa. Amen. He rose. Bumangon muli siya to recreate us for what we are. Amen. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen. 1 Corinthians 15 verse 19 to 20. Dito tayo magtatapos. Bago dyan, John 11 verse 25. Amen. John 11 verse 25. John 11 verse 25. Sabi dito,
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Amen? Praise God. Ang resurrection, kapatid, ay hindi lang naranasan ni Kristo, kundi siya mismo ang resurrection. So you must live with Christ. Even though we will die, we will live again for eternity. That's the power of resurrection. Amen. 1 Corinthians 15 verse 19 to 20, last verse. 1 Corinthians 15 verse 19 to 20. 1 Corinthians 15 verse 19 to 20. Ang sabi dito, 19 to 20, sabi dito, if only for this life we have hope in Christ. Kung umaasa lang tayo kay Kristo dahil sa temporaring buhay na to, itong buhay na to, we are all people most pitied. Kaawa-awa tayo, mga kapatid. Magmumukhang kawawa tayo sa ibang mga taong iba yung Diyos. Kapatid, uulitin ko, sabi ng salita ng Diyos, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para lang sa buhay na to ngayon, kaawa-awa tayong nilalang. Pagkat dapat nating titinan lagi yung blessed hope, yung eternal life, the life after this life. Amen? We are all temporaries here on earth. But praise God, He already prepared our destiny, which is our eternal destiny, which is in heaven. We will be with Him forever and ever. Verse 20, but Christ has indeed been raised. Totoo, tunay na nabuhay ng muli si Jesucristo from the dead, and the first fruits of those who have fallen asleep. Ito yung pag-asa natin, nabuhay si Jesucristo mula sa pagkamatay niya, sa kamatayan, para siya yung panganay among all the dead. Siya yung panganay sa lahat ng patay. Siya yung panganay na nabuhay sa lahat ng patay. This is our blessed hope, kapatid. Amen? Kapatid, paprangkahin na kita ngayon. Madaming Diyos-Diyosan sa mundong ito. At sa panahon natin dati, sa ating mga dating buhay, isa tayo doon sa nagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mundong ito. Di ko na kailangang pangalanan pa. Marami. Pero pinagpala ka, kapatid, kung ang Diyos mo ay si Jesucristo. Bakit? Yes, madaming Diyos-Diyosan. Madaming Diyos ang mundong ito. Pero ang kanilang Diyos ay patay. Pero ang Diyos mong si Jesucristo ay buhay, kapatid. Jesus is alive. Yan yung pagkakaiba ng Christianity. Ang ating Diyos ay buhay. Amen? Ito ang paghugutan munang kagalakan na ikaw ay isa ng bagong nilalang. Resurrection must be the source of your joy that you are already a new creation. Nung siya'y nabuhay na muli, ang kanyang pagkabuhay is a proof, kapatid. Yung pagkabuhay na muli ni Jesucristo, the resurrection is a proof that we are justified. Mga kapatid, naisip niyo ba? Kung namatay si Kristo sa ating kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan na kamatayan, kung naisip niyo ba ito? Kung namatay lang siya, at still, patay pa rin siya ngayon, gagalak ba tayo? Can we declare na napawalang sala tayo? Kapatid, Christ's resurrection is the proof that we are justified. Ito ang patunay na tayo'y pinawalang sala.
pagkat nabuhay na ulit si Jesucristo. There is victory on His sacrifice, which leads to death. Amen. Ito ang patunay na tinanggap na ng ating Diyos Ama ang sakripisyo at ang atonement ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. The resurrection is the proof na tayo'y pinawalang sala. The resurrection is the proof that Jesus Christ's sacrifice and suffering is worthy for us to be saved and to be justified. Amen? This is the power of resurrection, kapatid. Amen? Nakakasiguro tayo na yung kasalanan natin na pawalang sala. Pagkat sa Jesucristo na umako ng ating kasalanan, inako ang sumpa na karapat dapat sa iyo at sa akin. At inako yung kamatayan ng parusa ng kamatayan, ng kasalanan. Amen. Ay nabuhay ng muli. Amen. It is our assurance na tayo'y napawalang sala. It is our assurance that God the Father accepted the atonement, which is Jesus Christ. Because His life is worthy. His life is worthy. He is blameless. Wala siyang kasalanan. Amen. His life is enough. Ito yung kasalanan ng tao kung may timbangan. Ang bigat ng kasalanan ng tao andito na sa baba. Amen. Pero anumang bigat ng kasalanan ng tao, pag nilagay mo dito si Jesucristo, it will outweighs the sins of every people. Amen. That's the blood of Jesus Christ. Mga kapatid, napaka-makapangyarihan ang dugo ni Jesucristo. At napaka-makapangyarihan ang kanyang resurrection pagkat tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang atonement for us to restore the relationship with God the Father. Kapatid, you are brought from death to life. Tayo sana yung nararapat mamatay. But because of Jesus' sacrifice and resurrection, we are brought from death to life. From sin to righteousness. Mula sa kasalanan, papunta sa katwiran na kay Kristo lamang. And from darkness, amen, madilim sa kuweba, kapatid. Madilim yung dati nating buhay. Ngayon, the stone was rolled away. Wala dun si Kristo. And we are brought to light. Sa liwanag, kapatid. Kaya ang Kristiyano na nananampalatayang tunay kay Jesucristo, dapat maliwanag ang buhay at namumuhay sa liwanag. Pagkat ang isang taong claiming that he already accepted Jesus Christ with fellowship with the Holy Spirit, but still living in darkness, the Word of God says, he is a liar. Kapatid, kung ikaw man yun, there is a time. This is the time now you have to repent. Kung kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, pero namumuhay ka pa rin sa dilim, kapatid, nagsisinungaling ka. Pagkat ang sabi sa Word of God, amen, whoever claims that we have fellowship with Jesus Christ and the Holy Spirit, but still living in darkness, he or she is a liar. Kapatid, this is your time to repent. Amen. The resurrection is not only the history, it's not only a story, it's not only a part of historical event of humanity, but it is a power for you to live with it. Pag nanampalataya ka sa pagkabuhay na muli ni Jesucristo, mababago ang buhay mo. Mamumuhay ka ng bagong ikaw. Pagkat yung dating ikaw
ay nailibing na kasama ni Kristo. At nung nabuhay si Kristo, kasama ka rin niyang nabuhay. Kaya ngayon, meron ka ng bagong buhay. Death has lost its victory. Wala nang tagumpay ang kamatayan. Always celebrate life in Christ. Amen. Laging pagdiwang ang buhay na kay Kristo. Whatever happens, because we have the blessed hope, meron tayong pag-asa, kapatid, in Christ alone, na sa kanyang pagbabalik, and all the dead, lahat ng namatay na kay Kristo, ay babangon, at kung daratnan pa tayo ni Lord na buhay, mababago ang ating body with a glorified body, at sasalubungin natin sabay-sabay si Jesu Kristo sa alapaap. Kapatid, be excited. Kapatid, wait it patiently. Amen. With perseverance. Antayin mo on that glorious day. Napakagandang araw, kapatid, na sasalubungin mo si Jesu Kristo sa alapaap. Kapatid, ikaw ang makakapagsabi. Ikaw ang makakapagsigurado kung sasalubungin mo lang talaga ba siya sa alapaap. Kapatid, believe that Jesus died for you. Believe also that Jesus has risen for you to have a new life and a blessed hope that the dead will be raised again. God bless you, kapatid. This is the word of God for today. And I pray and I hope na maraming tinuro sa atin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin si Lord. Amen. Bago tayo maghiwalay, let us pray. Father God in heaven, we give you thanks, we give you praise. Salamat, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong salita ngayong araw na ito. Lord, salamat for us to be reminded that the dead will be raised because of the resurrection of Jesus Christ. Lord, tulungan mo kami, Banal na Espiritu, hallelujah, na manatiling mamuhay sa liwanag, manatiling mamuhay na nasa kalooban mo, O Diyos, at manatiling mamuhay sa kapangyarihan ng resurrection, O Lord. Lord, salamat at sa lahat ng aking kapatid, magkahiwa-hiwalay man kami, O Diyos. Dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat, pagbalot ng madandugo ni Jesu Kristo, at kami, O Lord, hindi maapektuhan ng coronavirus na to. Lord God, salamat, pagpalain mo ang aming mga pamilya sa Pilipinas, pagpalain mo ang aming mga companies, Lord God. Provide all our needs, O God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. To you be all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Bye-bye, mga kapatid. God bless. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Praise God. Bye. God bless, mga kapatid. Pastor Alimar. Hello. Kasulado. Si Angkat Bang. Bye, mga kapatid. God bless you all. I miss you. Amen. God bless you all. Ano na siya yung kudat mo? Ano yun? Huwag ka masano na turo. Eugene, parang naging cool. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord.